Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, Pecha 3 sa buwan ng Abril. Isang napakahalagang araw ng pag-alaala o paggunita sa naging kaarawan sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa kapanahunan ng siya'y nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ang araw na ito ay pinahalagahan hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi halos pinahalagahan ng lahat ng bansa sa buong mundo bilang pag-alaala sa naging buhay noong kapanahon ng tinubos ng ating Panginoon Jesucristo ang ating pagkakasala sa krus. Bilang isang tao ay naramdaman niya yung hirap at pasakit na dinanas niya. Yung habang pasan niya yung krus sa kanyang balikat ay hinahagupit siya ng isang malakas na latigo sa kanyang katawan. Isang hindi pangkaraniwang bagay na kanyang ginawa para tubusin ang pagkakasala ng lahat ng tao. Isang kasaysayang natatak sa aklat ng mga kasulatan na kung saan ginugunita ng buong mundo sa tuwing sasapit ang ganitong buwan ng Abril. Bilang isang Kristiyano na nakakunawa ng mga bagay na ito, kung ating damhin kung gaano kahirap yung naging karanasan ng anak ng Diyos, ay hindi kakayanin ng isang pangkaraniwang tao. Mga kababayan, ang ating Panginoong Jesucristo ay isa sa 7 Espiritu ng Diyos na nagsalaman, nagkatawang tao. Natural gumamit siya ng katawan, so lahat ng pahirap ay nakamit niya. Lahat ng pahirap ay naranasan niya. Yung ipako ka sa krus, yung hagupitin ka ng latigo, yung latay ng latigong halos madurog ang iyong balat, at pagkatapos ay lagyan ka ng kurunang tinik sa iyong ulo. Yan yung ginawa ng mga tao sa kabila ng lahat ng ginawang pagsakripisyo sa pagtubos ng pagpasala ng lahat ng tao. Yan yung ginanti ng tao sa ating Panginoon Jesucristo. Katulad ng nasulat sa aklat ni Propeta Isaias 53:7 na sinasabi, siya'y sinaktan at binugbog, o siya'y binugbog at sinaktan, ngunit hindi siya gumanti ni isang salita. Siya ay tulad ng isang tupa na nakahandang patayin, o katulad ng isang kordero na hindi tumututol kahit ginugupit ang kanyang balahibo. Yan pong salita na nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias 53:7 na doon inahilin tulad yung naging buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tinawag siyang kordero. Yan ang simula ng katawagan sa ating Panginoon Jesucristo. Tinulad siya sa isang kordero. Yan. Yan po ang ating maikling pag-alaala, mga salitang nakasulat pati sa banal na kasulatan, na sana po mga kababayan, mga kapatid, ay ating malaala kahit pang sumandali yung naging buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po
At maraming salamat sa inyong lahat. Akyat na ako sa taas. Third floor.